Diyos ng karunungan at liwanag, itinataas ko po sa iyo ang aking sarili at ang lahat ng taong naghahanap ng tamang direksyon sa buhay. Sa bawat desisyong aming ginagawa, sa bawat takbang na aming tinatahak, nais po naming ikaw ang aming maging gabay. Sa mundong puno ng tukso, pagkalito at maling kaalaman, bigyan mo po kami ng karunungang nagmumula sa iyo upang maunawaan namin ang tamang landas na dapat naming tahakin. Panginoon, itinataas ko po ang mga mag-aaral at kabataang nangangailangan ng katalinuhan at pangunawa sa kanilang pag-aaral. Marami pong nahihirapan sa kanilang mga leksyon, nalilito ng landas at hindi alam kung paano gamitin ng tama ang kanilang kaalaman. Lord, bigyan mo po sila ng talas ng isip upang matuto ng mabuti at higit sa lahat, ipaalala mo po sa kanila na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakukuha sa aklat kundi sa isang salita at sa tamang pag-uugali. O Diyos, itinataas ko rin po ang mga magulang at nakatatanda na gumagabay sa kanilang pamilya. Bigyan mo po sila ng karunungan upang maipadama nila ang tamang pagmamahal, disiplina at pangunawa sa kanilang mga anak. Naway maging matalino sila sa paggawa ng desisyon para sa kanilang pamilya at huwag silang matinag sa mga pagsubok na maaaring dumating. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang mga lider ng aming bansa, ng aming simbahan at ng aming mga komunidad. Marami po silang responsibilidad at madalas sila ay nahaharap sa mahihirap na desisyon. Lord, bigyan mo po sila ng karunungan upang piliin ang tama kaysa sa madali, ang makatarungan kaysa sa makasarili, at ang makadiyos kaysa sa makamundo. Huwag mo po silang hayaang mahulog sa tukso ng kapangyarihan, kundi ituro mo po sa kanila ang tamang landas ng paglilingkod. O Diyos, itinataas ko rin po ang mga taong nalilito sa kanilang buhay at hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin. Marami pong naguguluhan kung ano ang dapat nilang gawin, kung anong propesyon ang dapat nilang piliin, at kung ano ang tunay nilang misyon sa buhay. Lord, buksan mo po ang kanilang puso at isipan upang marinig nila ang iyong tinig. Gabayan mo po sila sa paggawa ng tamang desisyon upang hindi nila pagsisihan ang kanilang mga pinili sa hinaharap. Panginoon, itinataas ko rin po ang mga taong kailangang gumawa ng mahalagang desisyon sa kanilang buhay, mga nagpaplanong magpakasal, magtayo ng negosyo, lumapit ng trabaho o pumili ng tatahaking daan. Lord, tulungan mo po silang hindi magpadalos-dalos. Ipaalala mo po sa kanila na ang tamang desisyon ay hindi base sa emosyon, kundi sa iyong gabay at kalooban. Ibigay mo po sa kanila ang linaw ng isip upang makita nila ang tunay na plano para sa kanila. O Diyos, itinataas ko rin po ang mga taong madalas magkamali sa kanilang pagpapasya. Marami pong padalos-dalos sa kanilang desisyon at nagdudulot ito ng sakit at pagsisisi. Lord, turuan mo po silang maging maingat, maging mapanuri, at laging ipanalangin muna ang bawat takbang patungo sa gumawa ng aksyon. Tulungan mo po silang matutong makinig sa payo ng iba at huwag umasa lamang sa sarili nilang pangunawa. Panginoon, itinataas ko rin po ang mga taong nagnanais magkaroon ng karunungang nagmumula sa inyong salita. Marami pong gustong lumalim sa pananampalataya,
ngunit hindi nila alam kung papaano. Lord, ipakita mo po sa kanila ang tamang landas patungo sa mas malalim na relasyon sa iyo. Gabayan mo po sila sa pagbabasa ng Biblia at sa pagsasabuhay ng iyong mga turo. O Diyos, hinihiling ko rin po ang mga karunungan para sa aking sarili. Marami pa po akong kailangang matutunan. Marami pa po akong dapat baguhin sa aking sarili. Huwag mo po akong hayaang maging mayabang o magmarunong, kundi tulungan mo akong maging mapagpakumbaba at umasa sa iyo sa bawat desisyong aking gagawin. Naway palagi akong magtanong hindi lang kung ano ang gusto ko, kundi kung ano ang nais mo para sa akin. Panginoon, salamat po sa karunungan at gabay na patuloy mong ipinagkakaloob. Ipagkaloob mo po sa akin at sa lahat ng taong nangangailangan ng iyong liwanag ang tamang pangunawa, disiplina at paninindigan upang makagawa ng mga desisyong nakalulugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo upang humingi ng gabay sa aking buhay. Sa bawat araw, maraming landas ang aking maaaring tahakin, ngunit nais kong piliin ang daan na ayon sa iyong kalooban. Alam ko po na hindi lahat ng madaling landas ay tama at hindi lahat ng mahirap ay mali. Kaya't hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na bigyan ako ng malinaw na direksyon upang hindi ako maligaw sa maling desisyon. Panginoon, itinataas ko rin po sa iyo ang mga kabataang naguguluhan kung anong landas ang tatahakin. Marami po sa kanila ang hindi sigurado kung ano ang kanilang tatahaking karera, kung paano haharapin ang kanilang kinabukasan o kung paano lalabanan sa mga pagsubok ng buhay. Lord, ipuin mo po ang kanilang puso at isip at ipakita mo po sa kanila ang tamang direksyon na magdadala sa kanila sa tagumpay ayon sa iyong kalooban. O Diyos, itinataas ko rin po ang mga magulang na nagsusumikap na itama ang landas ng kanilang pamilya. Sa gitna ng hirap ng buhay, minsan hindi nila alam kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga anak laban sa masasamang impluwensya. Lord, bigyan mo po sila ng karunungan upang magabayan nila ng maayos ang kanilang mga anak. Ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang misyon dahil ikaw ang tunay na gabay at ilaw ng kanilang pamilya. Panginoon, inilalapit ko rin po ang mga taong nakakagawa ng maling desisyon at gustong bumalik sa tamang landas. Alam po namin na hindi mo hinuhusgahan ang sino mang nagnanais bumangon at lumapit sa iyo. Lord, yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal, iparamdam mo po sa kanila na may pag-asa pa, at ipakita mo po ang tamang daan pabalik sa iyo. O Diyos, inihiling ko rin po ang iyong gabay para sa mga taong naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, bisyo o masasamang impluwensya. Marami pong nagkakamali dahil sa tukso ng mundo at nahihirapan silang bumalik sa tamang direksyon. Lord, hipuin mo po ang kanilang puso upang makita nila ang tunay na halaga ng buhay at hindi masayang ang oras nila sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Panginoon, itinatas ko rin po ang mga taong nagdududa sa kanilang pananampalataya. May mga panahong nakakalimutan naming ikaw ang aming gabay, lalo na kapag hindi namin nauunawaan ang pangyayari sa aming buhay.
Lord, alisin mo ang pag-aalinlangan sa aming puso at iparamdam mo sa amin na ikaw lamang ang aming maging may hawak ng aming kapalaran. O Diyos, ipinapanalangin ko rin po ang mga taong humaharap sa mahalagang desisyon sa kanilang buhay. Mga nagpaplanong lumapit ng trabaho, lumipat ng tirahan, o gumawa ng pagbabago sa kanilang buhay. Lord, bigyan mo po sila ng kalinawan ng isip upang piliin ang tamang direksyon. Huwag mo po silang hayaang magdesisyon ng padalos-dalos o base lamang sa emosyon. Panginoon, itinataas ko rin po ang mga misyonero at lingkod ng simbahan na patuloy na nagpapakalat ng iyong salita. Sa kanilang pangangaral at paglilingkod, minsan ay dumaranas sila ng panghihina, pagod at pagsubok. Lord, palakasin mo po sila at ipakita mo po sa kanila na ang kanilang ginawa ay hindi nasasayang. Patuloy mo po silang gabayan sa tamang direksyon upang lalo silang maging epektibo sa kanilang misyon. O Diyos, ipinapanalangin ko rin po ang aking sarili. Maraming beses po akong naguguluhan kung anong desisyon ang aking gagawin at natatakot akong magkamali. Lord, ikaw ang aking ilaw at ang aking gabay. Tulungan mo po akong maging matatag sa pananampalataya at laging piliin ang tamang landas. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan. Sa lahat ng landas na aming tatahakin, naway palagi ka naming kasama. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo at huwag matakot sa kinabukasan dahil alam naming ikaw ang may hawak ng aming buhay. Lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos ng kapayapaan at pagmamahal, lumalapit po ako sa iyo ngayon upang idulog ang aming mundo na naghahangad ng pagkakaisa. Marami pong hindi pagkakaunawaan, alitan at pagkakahati-hati sa pamilya, sa pagkakaibigan, sa lipunan at maging sa iba't ibang bansa. Lord, ikaw po ang tunay na nagbubuklod sa amin. Hinihiling ko po na alisin mo ang anumang galit, inggit at pagmamataas sa aming mga puso upang matutunan naming magmahal at magtulungan. Panginoon, itinataas ko po ang mga pamilya na may hindi pagkakaintindihan. Marami pong pamilya ang nagkakahiwalay dahil sa mga alitan, hindi pagkakasundo at hindi pagpapatawad. Lord, ipuin mo po ang kanilang mga puso upang maging mahinahon at magpapatawad. Ipaalala mo po sa kanila na ang pamilya ay isang biyaya mula sa iyo at dapat itong pahalagahan ng pagmamahal at respeto. O Diyos, itinataas ko rin po ang mga magkakaibang nasaktan at hindi na nagkakausap. Minsan po dahil sa maliliit na hindi pagkakaunawaan, nasisira ang matagal na pagsasama ng magkaibigan. Lord, turuan mo po silang maging bukas sa isa't isa at magpapatawad. Naway muli silang magkaayos at muling maramdaman ang ligaya ng tunay na pagkakaibigan. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang aming bansa na nangangailangan ng pagkakaisa. Marami pong hindi pagkakaunawaan sa politika, relihiyon at iba pang usapin. Lord, tulungan mo po ang aming mga pinuno na huwag maging makasarili at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit sa bayan. Pag-isahin mo po ang puso ng bawat mamamayan
upang matutunan namin magtulungan sa halip na mag-away. O Diyos, hinihiling ko rin po ang pagkakaisa sa aming mga simbahan at pananampalataya. May mga pagkakaiba-iba po sa aming paniniwala, ngunit nais ko pong magbuklod kami sa iisang layunin, ang mahalin ka at sundin ang iyong mga utos. Alisin mo po ang anumang paghahati-hati at ipakita mo sa amin na kami ay dapat magtulungan sa pagpapalaganap ng iyong salita. Panginoon, ipinapanalangin ko rin po ang mga magkakapitbahay at magkakasama sa trabaho. Marami pong di pagkakaunawaan sa komunidad at mga lugar ng hanap buhay dahil sa selos, inggit o hindi patas na pagtrato. Lord, turuan mo po kaming magmahal at magbigay ng respeto sa isa't isa. Naway magkaroon ng kapayapaan sa bawat tahanan, opisina at komunidad. O Diyos, inilalapit ko rin po ang mga bansa na may alitan at sigalot. Maraming lugar sa mundo ang patuloy na nag-aaway dahil sa teritoryo, paniniwala at iba pang dahilan. Lord, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat at ikaw lamang ang maaaring magdala ng tunay na kapayapaan sa mundo. Hinihiling ko po na paghilumin mo ang sugat ng hidwaan at turuan ang bawat pinuno na unahin ang kapakanan ng kanilang mamamayan. Panginoon, itinataas ko rin po ang mga taong pinaghihiwalay ng kanilang sariling paniniwala at prinsipyo. Minsan po dahil sa aming pagkakaiba-iba ng opinyon, mas pinili naming maghiwalay kaysa magkaintindihan. Lord, turuan mo po kaming maging bukas sa isa't isa, maging mahinahon sa pakikipag-usap, at unawain ang pananaw ng iba ng may respeto at pagmamahal. O Diyos, hinihiling ko rin po ang pagkakaisa sa aking sariling puso at isipan. Minsan po nagkakagulo ang aking damdamin at hindi ko alam kung ano ang tama at mali. Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan at linawin mo ang aking isipan upang maging laging piliin ang kabutihan at katotohanan. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang nagbubuklod sa amin. Huwag mo po kaming hayaang mahulog sa paghihiwalay at galit. Patuloy mo po kaming turuan na mamuhay na may pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa. Lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos ng liwanag at pag-asa, sa gitna ng kaguluhan at pagsubok, lumalapit po ako sa iyo upang humingi ng lakas at patnubay. Sa mga panahong pakiramdam ko ay nawawalan ako ng pag-asa, ikaw lamang ang aking natatanging sandigan. Panginoon, itinatas ko sa iyo ang lahat ng aking pangamba, pagdududa at takot. Turuan mo akong magtiwala sa plano mo kahit hindi ko pa ito ganap na nauunawaan. Panginoon, itinatas ko rin po ang mga taong nawawala ng pag-asa dahil sa kahirapan. Marami pong hindi alam kung paano nila itataguyod ang kanilang pamilya, paano nila babayaran ang kanilang utang, o kung paano sila makakaahon mula sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Lord, iparamdam mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Bigyan mo po sila ng bagong pagkakataon upang magsimula muli at patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. O Diyos, inilalapit ko rin po ang mga kabataang hindi sigurado sa kanilang kinabukasan. Marami po sa kanila ang naliligaw ng landas, hindi alam kung ano ang kanilang tatahakin o pakiramdam nila
ay wala silang sapat na kakayahan upang magtagumpay. Lord, bigyan mo po sila ng tapang at kumpiyansa sa kanilang sarili. Ipaalala mo po sa kanila na may magandang plano ka para sa kanila at hindi mo sila pababayaan. Panginoon, itinatas ko rin po ang mga may sakit na nawawala ng pag-asa sa paggaling. Marami po ang dumaranas ng matinding karamdaman at minsan ang sakit ay hindi lang sa katawan kundi pati sa puso at isipan. Lord, ipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay. Pagalingin mo po hindi lamang ang kanilang pisikal na sakit kundi pati na ang kanilang espiritu. Bigyan mo po sila ng pag-asa na sa iyo walang imposible. O Diyos, inilalapit ko rin po ang mga taong nakakaranas ng depresyon at kalungkutan. Marami po ang hindi nakakakita ang dahilan upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Lord, yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal at iparamdam mo po sa kanila na sila ay mahalaga. Gamitin mo po ang kanilang pamilya, kaibigan at komunidad upang ipadama sa kanila na sila ay hindi nag-iisa. Panginoon, hinihiling ko rin po ang pag-asa para sa mga taong nadapa at nahulog sa kasalanan. Marami pong gustong bumalik sa iyo, ngunit natatakot silang hindi na sila tatanggapin. Lord, ipakita mo po sa kanila na ikaw ay Diyos ng awa at pagpapatawad. Tulungan mo po silang magsimula muli at bigyan mo sila ng lakas upang itama ang kanilang landas. O Diyos, itinatas ko rin po ang mga taong nawawala ng pag-asa sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya, asawa o kaibigan. Marami pong nasasaktan dahil sa hindi pagkakaunawaan at pagkakasira ng relasyon. Lord, tulungan mo po silang makita ang halaga ng pagpapatawad at pag-aayos. Naway mapuno ang kanilang puso ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Panginoon, itinataas ko rin po ang mga taong lumalaban sa kanilang pangarap, ngunit tila hindi sila nagtatagumpay. Marami pong pinaghihirapan, ngunit hindi nila agad nakikita ang bunga ng kanilang pagsisikap. Lord, iparamdam mo po sa kanila na hindi nasasayang ang kanilang paghihirap. Bigyan mo po sila ng tiyaga at inspirasyon upang patuloy na lumaban at huwag sumuko. O Diyos, hinihiling ko rin po ang pag-asa para sa aming bayan at mundo. Marami pong trahedya, sakuna at pagsubok ang patuloy na dumadating sa mga giyera, sakit at kagutuman. Lord, naway magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Pagbuklurin mo po ang mga tao upang magtulungan at muling bumangon ng may pananampalataya at pagkakaisa. Panginoon, sa lahat ng ito, ikaw lamang ang aming pag-asa. Huwag mo po kaming hayaang lumubog sa takot at pangamba. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at ipaalala mo po sa amin na sa bawat pagsubok, ikaw ang may hawak ng aming kapalaran. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.